Kain hindi na. ka man nakikita kumakain ka, paano sila Melissa. paano sila Sige na. matulong? Manahimik ka na nga. Hingi mo kanina ka pa. Natawa lugod si Melissa. So yan guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod Batang Elio po nagbabalik para magbigay naman po ng reaction regarding nga po dito sa tatlong magkakapatid na sobrang mahihain nga po guys, no? Dahil medyo siguro kapansin-pansin na medyo nainis na rin ang kanilang nanay, lalong-lalo na po kay Bea po dahil sa patuloy na pandededma niya sa pakikipag-usap po ng Team Kalingap sa kanya po na parang walang naririnig dahil ewan ko kung talagang sadyang mahihain ito dahil sabi naman po ng nanay nila talagang pag-alis nga po ng pag-alis ng Kalingap sa pagbisita sa kanila ay naghahagikan or nagtatawanan itong mga ito. Ganon din po, tugmang-tugma ang sinabi din po ng kanilang tatay dahil ngayon po sa pagkakataon na ito ay nagpakita na sa wakas ang kanilang tatay. And yun guys, at medyo may nangyari nga po dito sa kanilang picnic at medyo nagtaas ng boses na itong si Grace na si Kapitana po ewan ko, hindi ko rin alam kung sino yung sinigawan niya. Siguro isa sa mga kasamahan nila dahil sa patuloy na pagsasalita or pangungulit po siguro kina Bea. So yan guys, at mukhang nagtampo nga rin si Kapitana Grace dahil nga po sa patuloy na pandededma ng dalawang magkapatid. And buti nga po at ito si Chris ang panganay na kung sino pa yung walang tinapos kahit grade 1 ay siya po yung talagang mas sociable sa kanilang tatlong magkakapatid. So guys, bago tayo tumuloy doon ay huwag kalimutan magtamsak and syempre huwag po natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. So let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Magpiknik tayo. Chris, asan sila? Yung mga kapatid mo? Si mama mo? Ha? Sandali lang po, hanapin. Wow. Sandali lang daw, hanapin daw niyo si mama niya. Grabe guys nagsalita ng diretso si Chris. Sandali lang po at hahanapin ko at yun. At pinansin pa si si Kapitana. Okay talaga itong si guys, no? Itong panganay na ito. Kung gusto nyo nasin ka, Grace. Ikaw, saan mali ka? Ha? Ano mahiya? Sana naman. Kayo mahiya. Tara na. Tara. Tara, Grace, sama kayo. Tara, ulit tayo. Tara. Tara na. Sige na, sana sama-sama na kayo tatlo. Dali. Yay! Nay, samahan niyo, Nay. Baka malunod. Sige. Oh, ay, grabe, excited. Excited na. Samahan mo, Grace. Ayan po. Magbabasaan na. Lusong kagad si Chris Woo! Let's go! Maligo na nga ako. Tara, kuya to. Ligo tayo. Ang lamig niyan. Sarap! May tanong na pae. Biya, liko biya. Kaya lang. Biya, alawi. Ba't kaya mo si Biya, alawi? Biya. Actually guys, si Bea lang talaga yung talagang nandededma po Si Melissa naman, okay naman po siya nakikisama kahit papano. Pero si Chris ay talagang okay na okay. Kumbaga kung i-rate po natin si Chris ay 100% na yung kanyang pagiging sociable. And ito naman si Melissa, siguro sabihin natin 60%, okay na po yun. And si Bea talaga parang kumbaga ay negative talaga. Ayaw talagang makisama. Lalong-lalo na po dito sa swimming, no? Pero mahirap pa rin talagang husgahan kasi hindi po natin alam kung talagang matatakotin siya
sa ilog o kaya matatakotin sa malamig na tubig o kaya naman ay may nararamdaman na hindi maganda. So hindi po natin alam yung part na yun guys. Pero isa lang po yung nakikita natin na talagang ayaw niya mag-join. Yun lang po. Ayan siya. Bea? Ligo na. Dili na. Wala! Di man malamig, hindi siya malamig pag ano na. Nan, naman. Na, Bea, tara! Gilas mo diri. Sige na, okay lang yan. Iwan mo sila po dyan. Iwan mo sila mo. Pero nakangiti naman siya. Masarap. Tara na! Mababo, kung mababo. Tumatawa pa. Ayan. Ala. Grabe. Aray, Chukoy. Kung mapapansin nyo guys, tuwing may si Bea or yung isa pang kapatid niya po nag-o-observe talaga itong si panganay nila, itong si Chris. Kumbaga talagang tinititigan niya na parang ang dami niyang gustong sabihin. Siguro bilang isang panganay ay gustong-gusto rin niyang pagsabihan yung kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya lang walang lumalabas na salita sa kanyang mga bibig yun. Ay! Pupunto dyan! Tingkatin po ako. Pupunto dyan! Tinighanap kita ikaw mo! Tara mo siya. Kinaya! Dead mo talaga eh. Ayan po. Ano, enjoy lang tayo ngayon, huwag kayong mahiya. Yes. Di ba? Apir tayo, Bea. Apir. Bea. Apir. Yan. Apir na. Isa lang. Mabilis lang, mabilis. Sabay. Sige na, dali. Magaw tayo na. Grabe, wala na siyang nagawa. Mukhang nainis na yung nanay niya guys ha. Hinahaltak na. Si Chris enjoy na enjoy eh. Tatawa siya. Pero yan guys, makikita nyo si Bea parang ayaw niya pero mukhang okay naman sa kanya kasi tumatawa pa siya. Hindi naman siya galit or what. Parang ayaw lang talaga niyang mag-join sa kung anumang dahilan ay siya lang po yung nakakaalam, no? Hinaharangan ni Chris. Ayun guys, nakikita natin na yung kapatid nila panganay na si Chris talagang hinihila pabalik itong si Bea. Kaya lang, wala talaga eh. Yung pag-ibig yung nakita mo ay aawin sasamba. Ayan na. Sasambahin at pupurihin ka. Ayan mga kalinga po. Si Bea talaga ayaw maglangoy Nay! Di ko makain. Pakainin mo, Nay. Sabay-sabay nga kayo, Nay. Ito yata yung asawa nung guys, no? Ito yung asawa nung tumutulong sa kanila na si yung nag-introduce po sa kanila diyan yung lalaki. Yun, no? At ito ay parang tinuturing na rin nilang ka-close na mga magkakapatid na yan. Pero wala pa rin siyang nagawa para ito'y mapakain itong dalawa na walang iba kundi si Bea at si Melissa nga po. Si Chris wala talaga problema, okay na po siya eh. Kaya lang yung dalawa patuloy talaga nandedadma, especially sa pagkain. Diba yan? Sila itong dalawa, si Bea sa kasi. Tingnan mo, ayun pagkain nila. Kumain ah. Kahit magkain na eh. Kahit magkain na yayo kayo. Oh, may gulay pang langka. Oh, wow, nahuli. Pero okay lang. Nagpunta kami dito ulit. Thank you po. Huwag kayong mahiya kay Kuya Ram. Lagi na lang tayo nagkikita. Oo nga.
Hindi kayo magiging artista gaya ni Kuya Ras. Ano, subukan kita? Pag di ako kumain, subukan kita. Parang wala silang naririnig, guys. Nga, gana si Kuya Kukoy. Nagpa-drive kami ng motor. Ngayon, si Kuya Kukoy pala yun, guys. Okay na, okay na. Kumain na kayo. O, tara na, baka nahiya lang. Labas Hmm. mo tayo sa layo muna tayo. Doon na kayo at nahihiya yan. Magkain ka niyan, tapos may take out ka pa. Kain na. Kain na. Kailangan mag-sexy ka, Bea, kasi ma-pageant ka. Ayun, guys, pansinin nyo kung kaninong boses yung lalaki po na salita ng salita, ano? At dyan ay maya-maya ay parang nagtaas na ng boses si Kapitana Grace dahil gusto niyang patigilin yung salita ng salita na yun. Pakinggan po natin, hindi ko matukoy, guys, eh. Kailangan lang yan para dun sa ano, Bea. Hoy, Bea. Ayan, oh, Bea, yung makulit. tingin ka dito, Bea. Bea, tingin ka dito. Makulit nga. Bea, ano nga kasi? Si Patrick. Kasi sa sponsor mo, ay nagkakain pala si Bea. Bibigyan ko ta ng doll. Barbie doll. Bea, Barbie doll? Bea, okay lang sa'yo? Or house and lot? Mukhang first time yata mapasama si Patrick dito sa sa tatlong magkakapatid nito at mukhang wala siyang kaalam-alam sa ugali pa nitong tatlo na ito. Kaya ito't walang tigil ang kanyang bibig sa pagsasalita. Papapiliin ka ng sponsor mo eh. Kasi pag Kain hindi na. ka man nakikita kumakain ka, paano sila maano Melissa. sa'yo? Paano sila Sige na. matulong? Manahimik ka na nga. Hingi-hingi mo Ayun na. kanina ka pa. Ayun na, guys, nagalit na talaga si Kapitana dahil sa ingay ng bibig. Dapat lang talaga mapagalitan kasi salita na hindi naman actually pinakikinggan or maaaring hindi siya naiintindihan sa mga sinasabi niya. Pero patuloy pa rin na nagsasalita. Ayun tuloy, natawa si Melissa. Natawa lugod si Melissa. Hingi mo eh. Kanina ka pa eh. Ano, Pia? Kanina pa siya, di ba? Ay, nako. Magkain na kayo. Sige na. Sige na. Sige na. Kahit konti. Pero at least, guys, si Melissa, pag kinakausap, kahit nahihiya siya, nagsasalita o kaya ay sumasagot kahit papano. Pero si Bea talaga, guys, matigas. Sige na. Titigilan kita. Kain ka lang, ma'am. Kahit konti lang. Sige na. Magkain lang kayo kahit konti. Sige na. Ayun, parang walang Titigilan na namin naririnig. kayo. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Titigilan? Sige na. Titigilan na namin kayong pilitin. Pag nagkain kayo kahit konti lang. Ayaw kumain, guys. Ano, Chris? Enjoy? Ha? Masaya? Si Chris, okay na okay. Mga kapatid mo, parang di nag-enjoy ah. Bakit kaya? Nahiya? Alam niyo guys, to the point na si Chris, yung panganay, ay talagang hindi nakatapos kahit sa grade 1 po, pero siguro mas na-expose siya sa mas maraming tao. Pero itong si Bea, siya pa yung nakaabot po ng grade 5 bago tumigil po, Pero siya yung pinakamatigas sa lahat. Si Melissa naman, kahit papano guys, ay talagang nagsasalita at nakikisama. Yun. Yung dalawang mga kalingap talagang kakaiba. Kakaiba talaga itong mga kalingap dalawang ito. Tara na! Tara na! Ayan na. Ay, maano Ang mahalaga ay simula na yan. Yan. Tara. Huwag kayong mahiya sa amin, mga kuya nyo kami. Di ko man masabi na sa lalaki lang kayo nahiya. Kasi kahit sa mga babae, nahiya din kayo. Yun. Kay Grace, hindi nyo rin kinakausap. Kaya masanay na kayo sa amin. Paano pa nagpasok na kayo? Nag-aral na kayo? Yun ang problema guys, no? Paano pag nag-aral na sila kung patuloy na ganyan ang kanilang ugali. Pero magtataka rin kayo kasi umabot naman po ng grade 5 and grade 4 yung dalawa. Ibig sabihin, walang problema. Kasi umabot nga po sila sa ganun. Siyempre, sa school naman po guys, napakaraming mga classmates.
halo-halo din yan, mapalalaki at babae. Siguro kung talagang ganyan talaga sila, ay kahit siguro grade 1, ay hindi sila makakatapos, kagaya po ng ate po nila. No? Pero yung ate naman po kanila, kasi nila, si Chris, ay ibang case naman po kung bakit hindi siya nakatapos ng grade 1. Sadyang tamad daw talaga siya na mag-aral. Pero itong dalawa ay umabot ng grade 5 and grade 4. Tapos ganyan pa rin sila. Siguro ay hindi nga pagkamahiyain ang problema nitong mga to. Siguro ay tutubukin ko na guys siguro may pagkukulang din sa advice or pakikipag-usap itong mga magulang nila Hindi sa isinisisi pero maaring may pagkukulang nga po sa pagpapaliwanag kung ano ang dapat nilang gawin itong mga anak po nila. So yan guys, kasi hindi naman masyadong pinagsasabihan yata ng nanay nila, umamin naman yan ng mga nakaraang vlogs, pag tinatanong siya ni Kalinga Prab kung kinausap niya yung mga anak niya, sabi hindi. So yun. Ano Nay? Kumusta po? Buti naman. Ano masasabi mo sa paglabas natin? Maganda. Maganda. Pag sumagot yung nanay nila tuloy dito, mukhang kumbaga walang kabuhay-buhay, mukhang naiinis na rin kasi guys sa nangyari. Siyempre, nahiya din yan, kinakalinga Pram, no? Dahil ganun yung pinapakitang ugali ng dalawa na anak niya. Kaya lang, Hindi na inis yung dalawa. di pa rin. Pagsasabihin mo mamaya yan. Natampo tuloy si Grace. Nagtampo Ayun. tuloy si Chris sa kanila. Hindi daw na inis. Ginawa na lahat, no? Baka hindi na sasama si Grace. Pag ganyan sila palagi. Mag-aaral pati sila na, di ba? Oo. So, dapat ay masanay na. Okay to si Chris, oh. Ano? Yan, mabuti. Chris, peer tayo. Galing mo. Very good yan. Ano tayo? Kumusta tayo? Okay lang sa inyo tayo? Ayun. Na ma-videoan po kayo? Ito guys, yung tatay po nila, at mabuti naman po at nagpakita na. Dahil dati ay sabi nga po ng nanay na ayaw magpakita itong asawa niya, gawa nga ng umiiwas siya na baka daw makita ng kapatid niya sa video. So, ano naman kaya problema ni tatay pag nakita siya ng kapatid niya? Hoping na medyo magulo tong pamilya na to Kumbaga parang ang daming itinatago pero dahan-dahan siguro at malalaman din po natin lahat yan. Okay lang. Ayan. Kasi marami din naghahanap po sa inyo at gusto kayong makilala po. Ano tay? So, anong pangalan niyo po tay? Rene. Ano po? Rene. Rene. Ilang taon na po kayo tay? 50 na. 50. Bata pa. So, sa tingin nyo tayo po itong dalawang, yung kasi okay na si Chris, si Melissa at si na lang ang talagang di pa nagsasalita. Ganun po talaga sila tayo, yung dalawa. Oo. Sa tingin nyo tayo, sa inyo po nagmana kasi tahimik din kayo siguro. Siguro. Tipid na tipid. Di po ba kayo tayo nakapagtapos? O Hindi. Goyan lang ako. Elementary lang. elementary lang. So, kumusta naman tayo mula nang dumating po ang Team Kalingap sa buhay po ninyo? Masaya. Okay naman At po sa inyo. natulungan kami. Grabe guys, ang ganda ng boses ng tatay nila. Ang lalim. Talagang matindi yung Ano boses. masasabi niyo po tayo sa Team Kalingap? Salamat sa Kalinga Rab at kay Kuya Bal Santos. Sa lahat na nagtulong. Ano tayong trabaho niyo tayo? Minsan nagtatanim ng pinya, arawan. Ay, arawan, nakikitrabaho po kayo. Kaya naman o medyo mahirap magpaaral po? Mahirap. Kung wala ang Team Kalingap, hindi niyo po mapag-aaral po sila. Hindi sila magkaaral. Pero anong gusto niyo po? Makapag-aral tong sila? Oo. Ayan. Hindi ko kaya silang paaralin kasi arawan lang ang trabaho. Grabe, ang lagom ng boss ni tatay, no? Maano ang boss mo tayo, Malagom. Parang galing sa Isa balon. na pala si tatay, Wala naman pong karamdaman. Wala no. Sakit.
Sanay sa trabaho. Sanay sa trabaho, malakas pa. Ano masasabi niyo po dyan? Ano may kukwento niyo po patungkol po dun sa mga magkakapatid na yan po? Mabait naman po ba o ano? Mabait sila. Tapos? Masaya sila pag nadating kayo. Di lang nila. Masaya sila pag dumadating daw. Pero hindi nakikita, no? Kaya lang, yung saya daw nila guys ay lumalabas lang pag alis na ng kalingap. Pinapakita. Hindi lang. Pero masaya po sila. Ano pag alis ninyo? Ayun. Mamaya, Mas pintuan sila. mapintuan niya namaya. Yun naman pala, ano. Pareho-pareho din sila ng ano guys, no? Na sinabi ng asawa niya, na si nanay po, na pag umaalis nga daw ang kalingap, ay tsaka lumalabas yung saya nila, yung kwentuhan. Naku, grabe, ano. Sana, ano, unti-unti ay masasanay din sila sa pakikipag-usap sa ibang tao. Para naman bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na pagpasok sa school dahil piniprepare na nga po yung kanilang pagpasok din. So, di pa kayo tayo nakakabalik doon sa Kamsor? Di pa baka sa ilang araw pa. Sarado kasi yung munisipyo siguro. Itong bahay na to, tay, ikaw lang gumawa niyan? Oo. Hayaan nyo tayo at sa mga susunod, maipon kami po. Actually, nag-iipon na po kami para po dyan sa pabahay po. Para po sa inyo. Salamat. Okay pa sa inyo, tay? Okay. Ganyan sa mga anak ko. Tutulong po ba kayo sa paggawa? Okay po ba sa inyo? Marunong po ba kayo? Pwede naman. Tulong-tulong lang sa... Ayun. Salamat, tay. Good. Oo. At Salamat na lang sa... Naano natin si tatay dito nakausap. At bibigyan po namin sila nanay ng budget po para sa mga... Ayun guys, no, mukhang mabait naman yung tatay po nila. Pero halatang may pagkamahiyain din. Siguro nga ay talagang hindi sila sanay, lahat po sila, sa sa crowd or sa ibang estado ng buhay na kausap po Yun lang, pero dapat yung mga anak nila masanay na. Ata. Tay. Oo. Sige po, tay. Salamat. Thank you. Ayan, ay. Guys, pansinin niyo po yung ginagawa ng nanay ni Bea. Ha? Para sa akin ay medyo hindi po maganda ito na pinapakita niya yung ginagawa niya sa harap po ng Kalingap o kaya kay Kalingap Rab po. Dahil lalo pong mapapahiya yung bata dito guys. Sorry, pero para sa akin ay hindi po ako sang-ayon doon na ginagano niya yung ulo ni Bea, although natatawa po si Bea. Pero deep inside, napapahiya po yan. Tingnan mo niyo po. Itawa nga na yun. Ang harap. Yung tinuro ni Dr. Lab. Yan. Oh. Pero guys, hindi naman nagagalit po si Bea. Babaga natatawa pa siya sa ginagawa ng nanay niya. Medyo ang hirap ispilingin po. Yan. Ayan na. Bakit ako taling? Hawakan mo lang yan. Ang ganun lang. So, sana nag-enjoy naman po kayo sa simpleng picnic, para maiba naman po yung paligid nyo, environment. And yun nga lang, medyo si Bea at si Melissa medyo pa rin, talaga nahihiya pa rin. Si Chris, okay na si Chris. So, sana sa susunod ay na rin, yung kahit hindi makipag-usap, basta marunong lang makisama. Pagkakain, kumain. Tama. Pag ma-swimming. Ganun lang naman. Kasi, syempre, kami naman ay ginagawa rin po namin yung best namin para po sa inyo, no? So, dapat tulungan nyo rin kami and tulungan. So yun guys, ang ibig po sabihin niyan ay sa totoo lang ay hindi naman kabisado ni Nina Kalingap Rab kung ano talaga yung mga gusto at hindi gusto ng mga kabataan na to, itong mga dalaga na to. Siyempre, kumbaga, yung mga ginagawa nila ngayon ay parang trial and error. Kumbaga, hinahanap nila kung ano yung mga bagay-bagay na magugustuhan o kaya hindi magugustuhan ng magkakapatid. Kaya lang, yung dalawa sadyang lahat yata ay hindi gusto ang mga nararanasan nila na ipinaparanas po ng Kalingap
hindi nga ba gusto o talagang nahihiya or what? Ayoko. Ang hirap pong spellingin guys kasi kung nahihiya lang, dapat nagsasalita pa rin sila, di ba? Kumbaga sabihin niya, ay, wag na po, maraming salamat. Yung mga ganun, kung ayaw niya, ayaw nila, di ba? Pero wala dead ma, parang wala silang naririnig. Pero regarding kay Melissa naman, kahit papano, nagre-response po siya. Si Bea lang talaga. Nyo rin po yung sarili ninyo. Tama yun. Di ba? Kasi gusto namin kayong matulungan. Gusto namin kayong pabahayan. Gusto namin kayong makapag-aral. So, dapat ipakita nyo rin na, na-appreciate nyo yung ginagawa namin. Na sinutulungan nyo rin yung sarili nyo. Tama. Kaya, yun. Yun lang naman po. Nay? Yun po yung yun po yung pinakamahirap na part sa lahat ng mga charity vloggers kung tawagin, na sila ay tumutulong, gustong tumulong sa bawat gusto nilang tulungan. Kaya lang kapag nakikita nila na yung tinutulungan nila ay parang hindi na-appreciate yung kanilang ginagawa, parang medyo masakit po yun para sa kanila guys, na tumutulong ka pero parang hindi naman masaya yung tinutulungan mo. Minsan talagang kung may hina lang yung kalooban mo, talagang iiwan mo na yan eh. Kakalimutan mo na yan. Total, marami pa namang mas deserving na tulungan, no? Pero dito ka naman bibilib, kina Kalingap Rab guys, sa Team Kalingap, na talagang walang sukuan. Na habang ganyan yung nangyayari, lalo lang silang na-challenge. Kumbaga, walang iwanan. Diyan ka bibilib. Yan ang kakaiba sa kanila, di ba guys? So, tamsak naman tayo dyan. So, ito na yun. Para sa inyo pa po, habang nag-iipon pa po tayo ng materyales sa babahay nyo, no? At pambili ng lupa nyo. Ito po, allowance nyo. Nay, 7,000 pesos. Ano gusto mong sabihin, Nay? Salamat sa tulong ninyo. Isa nga pala, Kuya Rab, sabi daw po ni Ate Ami, mayroon na daw pong mabili ng lupa na ito. Oy. Kaya nag-aaprita si Ate Ami. Pwede na kayong mapalayas pala dito. Opo. Naku po. Actually guys, sa pagkakaalam ko, yung lupa na kinatitirikin ng bahay po nila, meron talagang nagmamay-ari niyan. At nabanggit nga nila before na hindi rin alam ng totoong may-ari ng lupa na dyan sila tumitira ngayon. Itong magkakapatid or itong pamilya na ito ay nagtayo sila ng bahay dyan na hindi alam nung may-ari po, Pero siguro nalaman na ng may-ari ngayon kasi naibablog na po sila. Kaya biglang nagkaroon na ng buyer, sabi na nating totoo man o hindi na may buyer, pero nagpaparamdam na rin po siguro yung may-ari ng lupa na yan na maghanap-hanap na sila. Total, may tumutulong na sa kanila. Siguro, sarili kong interpretasyon lang po yun guys. Kasi biglaan naman na may bibili ng lupa na kinatitirikan mismo ng bahay po nila, Yun. Yan na ngayon Kasi pumunta daw sa kanila yung may sarili nito. Naku. Yan na yung kinakatakot natin, So, dapat, as soon as possible, makahanap na kayo ng lupa, Meron daw po dyan sa set, sabi natin. Meron daw. Opo. Sabi nga niya, kakausapin daw kayo. Magkano daw po? Wala pa naman. Alam. Kausapin na kami. Sige po. Yan. So, sige Nay, at mapunta na rin po kami, Opo. Kuya Rab, salamat po kasi po hindi kayo nagsusuko sa mga anak ko. Yun. Maraming salamat po sa tulong po ninyo sa amin. Opo. Thank you din po, Grabe. So, di lang naman kami, pati ang mga viewers at ang buong mga kasama ko, ang team Kalingap at K-Boys. So, sige po. Bye-bye. Ayun guys, sa wakas nakaringgan ko rin si nanay ng tungkol doon sa sinabi niya na nagpasalamat siya dahil hindi siya sinusukuan ng Kalingap na tulungan yung pamilya nila or yung mga anak niya po. Dahil alam na po niya ramdam naman niya na medyo mahirap talagang pakisamahan yung mga anak niya, Siguro nga po ay hindi naman sa may sinisisi tayo, pero ang nagpapalaki po kasi ng mga anak ay mga magulang, Yan ang pinakaunang teacher ng mga anak po natin. So siguro may pagkukulang din sila kung bakit nagkaganyan yung mga anak nila, at sana ay hindi pa huli ang lahat. Sana ay magising din yung mga magulang nila na kailangan turuan talaga
yung mga anak nila po ng tamang pakikisalamuha. Siguro kaya nagkaganyan dahil nung umpisa ay talagang nilagay na nila yung sarili nila doon sa isang lugar na kung saan na hindi na nila kailangan makipag-usap sa iba. Kumbaga masyado nilang pinababa yung kanilang self-esteem po. Nakontento na sila sa isang sulok na lugar na hindi na nila kailangan makipag-usap sa ibang tao at kaya nilang mabuhay na sila-sila lang. Kaya siguro sila nagkaganyan. Kaya kinapos na rin sila sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Yun po ang sarili kong opinion, guys. And kung meron po kayong sariling opinion, ay huwag po kayong magdalawang isip na ilagay po sa comment section. And yun, hanggang dito na lang ulit. At magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Mag-ingat po tayong lahat. And God bless. Bye-bye po muna pansamantala. Bye.